muli sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Carlos Antonio Palad. At kasama ko po ngayon si Christian Ang. Kami po ang mga hosts dito sa episode na ito ng Voices of Faith. Malapit na pong magpasko at I'm sure marami sa atin, karamihan sa atin ay excited na one way or the other para ipagdiwang ang araw na ito. Pero ang Pasko, alam niyo po ba, ang Pasko ay ano, hindi hindi siya necessarily sineselebrate ng mga Pilipino dati the way na sineselebrate natin siya ngayon. Ngayon, alam natin na ang Pilipinas ay, sasabi nga daw nila, ay ang merong longest Christmas in the whole world. Sabi na July or August or September pa lang, may mga Christmas na, may mga Christmas decors na, may mga naririnig ng Christmas carols, tapos hanggang February. In some places, meron pa rin mga Christmas decorations na nakatayo. Sa totoo lang, sa palagay ko, medyo exaggeration rin naman yung sinasabi na long Christmas season na ito. Sa totoo lang, until around October, although may makikita kang paunti-unti ng mga Christmas decor at may maririnig kang Christmas songs or Christmas music, it's really in November na talagang umiigting, na talagang tumitindi o dumadami yung references sa Christmas. So sa November, maraming mga malls, dyan po nila ginagawa yung kanilang pag-open or yung pag-inaugurate ng kanilang mga Christmas tree at ng kanilang mga Christmas decorations. November usually nag-uumpisa yung mga Christmas concerts. Tapos tumitindi ng tumitindi hanggang December 24, December 25, nagno-Noche Buena, nagkakaroon ng exchange gifts. And then, para bang after December 25, parang naglalaho ang Pasko at ang focus ay nalilipat agad sa New Year. Minsan nga hindi lang New Year. Napapansin ko ngayon sa mga ilang malls, Christmas season or Christmas shopping season pa lang, ibig sabihin, ah, early December, ganun, meron ng binebentang mga Chinese New Year items. At sa totoo lang, in some malls, yung dekorasyon para sa Pasko, parang nag extend siya hanggang Chinese New Year kasi Chinese New Year usually January to February. Pero hindi naman po ganito yung pag-observe natin mga Pilipino pala dati sa Pasko. Medyo mas masasabi natin, mas simple, mas maikli, ngunit punong-puno ng mga makabuluhan at mga malalalim na mga tradisyon. So yun po yung laman ng pagkikwentuhan namin ngayon ni Christian. Siguro magsisimula ako kay Christian. Sa, sa, sa iyong mga sa iyong experiences bilang isang batang Katoliko na interesado sa mga tradisyon ng simbahan, ano yung mga narinig mo na o nalaman mong mga Christmas practices ng mga Pilipino dati na medyo hindi na nagagawa ngayon at siguro ay worthwhile na pag-usapan, kung pwede nga i-revive sa palagay mo. Siguro isa po dun sa mga tradition. Familiar naman tayong lahat sa caroling, pero Mhm. yung siguro yung nakikita nating caroling ngayon na mostly mga Western Christmas songs na hindi naman, well, mas marami na ngayon na hindi naman related talaga sa Pasko or like sa birth of our Lord. Ah, Meron akong nakita sa pagkahanap ng mga kanta na pwedeng kantahin. So may mga nahanap ako na really Filipino Christmas songs. So yung mga uh, almost similar to The Passion na parang nagnanarrate siya ng uh, events ng Christmas. So ito ay ang context nito ay sa mga Bisaya speaking regions. So ang tawag doon ay Daigon or uh, translation. Daigon ay parang yung praise. So ang nabasa ko na itong Daigon daw, ginagawa siya ng mga nagka-caroling in front of the Belen of the family. So parang uh,
you're giving praise to the Christ child in the Belen. And they're doing that through song. Tapos parang may version din ito sa Luzon, yung pastores na Mhm. they will act like the shepherds na unang bumisita kay Kristo nang siya ay sinilang. So, ito yung parang masasabi ko na magandang tradition siya na hindi lang basta mga snow, na wala namang snow sa atin, Mhm. yung mga kinakanta natin, kundi yung totoong meaning talaga ng Christmas, which is the birth of our Lord. And it's also very immersive na to act like the shepherds na nagbabahay-bahay. Parang mini pilgrimage din siya. Napag-usapan natin, ay ibang show pala yun. Oo. Napag-usapan natin yung about Jubilee Mhm. uh, and pilgrimages. So ito yung siguro masasabi natin, isa sa mga unang pilgrimage, yung pagdalaw ng mga pastol sa sa sabsaban kung nasaan ang Panginoon natin. Ah, ano pa ba? Yeah, yun na po. Yung I don't know kung kapareho ito ng Daigon, pero may narinig ako dati na sa Bohol, meron dong may isang bayan sa Bohol kung saan ang tradisyon ay mula December 24 o 25 hanggang February 2, may isang barangay kung saan mga ngaroling. So para bang, ano kasi around 40 barangays yata doon. Tapos each day from December 25 to February 2, may espesyal na araw kung saan mga ngaroling sa isang barangay. Kaya mangyayari, parang roronda yung mga kumakanta sa bawat isang barangay in the course of those 40 days. Hindi ko alam kung yung Daigon din yun. Pero ang makikita mo doon is naiintindihan ng ating mga ninuno, lalong-lalo na yung mga ninuno natin na sa pananampalataya, na ang Pasko ay nag-uumpisa ng December 25. Hindi po siya natatapos. Kasi ngayon, nangyayari nga, December 25, tapos na. And then, parang everything is so anticlimactic. When in fact, nag-uumpisa pa lang yung Pasko. So hanggang February 2, kasi February 2 ang Candelaria, or the feast of the presentation of the child Jesus, also known as the feast of the purification of the Blessed Virgin Mary, kung saan doon traditional in the kumbaga sa spiritual at sa devotional life ng mga tao, doon traditionally nagtatapos ang Pasko. So yung yung Dagon, yung Pastores, dito natin nakikita yung napaka napaka kasi sabi mga immersive. Talagang they really would try to feel na para bang nandoon sila, yung mga ating mga ninuno, para bang they would try to feel na nandun sila in the actual events na ating ginugunita sa mga feast days. So, kung sa Pasko, iniisip para bang tayo yung mga shepherds, di ba? Similarly, pag Holy Week, dati, and even to this day, no, to a certain extent, maraming mga Katoliko yung nagpepenitensya na para bang nakikiisa doon sa paghihirap ni Kristo. Para bang we want to feel in our flesh what it was like to be there. What it was like to be with Jesus Christ. What Jesus Christ must have felt in some way. Para bang gusto nating maintindihan at maranasan kung ano ba yon, kung paano ba yon. And I think it's a beautiful way of identifying. You can say na for some Catholics at least parang nag-identify tayo with the sufferings of our Lord Jesus Christ, ano? Or so that's for Lent, of course, for Holy Weeks. In Christmas naman, nandun din yung identification with the humility and the smallness of the Christ child. Ang isa ko pang na iisip tuloy na tradisyon ay yung panunuluyan. Yung panunuluyan na parang ngayon hindi ko na masyadong naririnig eh. Sa inyo ba, sa bayan nyo ba, o sa mga karatig bayan, naririnig mo pa ba ang meron bang panunuluyan sa inyo? Or something Ah, na, similar Narinig ko lang talaga siya sa Luzon. sa Luzon? Sa amin wala talagang ganun. Pero recently, may isang pari sa amin na inadapt niya naman yung posadas ng Latin America. Mhm. So, I think yung panunuluyan ay isang gabi lang. Pero yung posadas,
ginagawa nilang all 9 days of the Christmas novena. Mm. Lilipat-lipat sila ng bahay. Tapos may dala silang yung image ng Holy Family na parang naglalakbay pa papuntang Bethlehem. Hindi pa pala Holy Family. Ay, basta yung Oo. Saint Joseph and Our Lady. Mm. Tapos kumakanta sila sa mga bahay-bahay. So parang panunuluyan din, pero it's much longer. So 9 days, parang minomove nila yung ano, yung, sabi, Mm. parang image ni Saint Joseph with Our Lady na syempre buntis. Parang minomove nila, ano yun, mula sa isang bahay patungo sa isa, from one house to another, or isa Opo. within the Ay, church. iba-ibang bahay ng mga parishioner. Mhm. Tapos may ano din, may pakain, parang ganun. Oo. Actually, ang may isang simbahan dito sa Manila, sa Metro Manila, yung Santo Domingo. May isa silang ginagawa. I don't know if they still do it pero until a few years ago ginagawa nila, at least before COVID. Ano naman, before Three Kings, before the Feast of the Epiphany in January. Yung ginagawa nila, yung statue nung tatlong hari or the tatlong mago, minomove nila around the church, palapit ng palapit sa Belen. So parang nagkakaroon ng ano ng dramatic o parang diorama experience na nakita natin para bang three-dimensional. Ano yung parang inano natin, no? Parang nasa buhay natin, rene-refresh natin in our memories yung scenes na yon ng ano, yung scene na iyon taken from the infancy of our Lord, the mystery of the Nativity and the birth of our Lord, I mean. So, pag meron din tayong mga drama tulad ng, yung mga dramatic traditions tulad ng panunuluyan, tulad ng, yung nabanggit mo, yung nag-adapt ng posadas, even in those places na parang hindi masyadong ginagawa yung tradition na yun, there are other dramatic practices, there are other dramatic traditions such as in Angono and in some other churches sa Pilipinas, ang isang tradisyon dating ginagawa ay yung bele, yung parol, may malaking parol na sinasabit from the ceiling of the church mula sa bubong ng simbahan. Tapos para bang pinoprosesyon siya, yung dinadrag siya across the ceiling mula sa likod ng simbahan hanggang sa halos sa may harap ng simbahan, halos sa may harap ng altar over the Belen. Parang it recreates yung movement ng Star of Bethlehem. The way the Star of Bethlehem moved across the sky until it stopped over Bethlehem. Na naging signal para sa three magi na nandun ang ating Panginoon. And ginagawa ito in many places dati sa Pilipinas on Christmas Eve during the Christmas midnight mass. So right after midnight, ginagawa yon. Tapos minsan tina-timing nila yung Gloria in Excelsis Deo almost after midnight para talagang yung simbahan nag-erupt in joy na eto pinanganak na ang ating Panginoong Heso Kristo. I just wanted to share to kasi sa palagay ko tayong mga Pilipino napakadami nating magandang mga Christmas traditions pero you can say in the last uh, 60 70 years nagkaroon tayo ng fixation on Western or American Christmas traditions. Minsan, kinakanta natin yung mga kanta na wala namang kinalaman o wala namang relevance sa atin, katulad ng Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Alam mo, nagsisimba ako ngayon. Nagsisimba ako ngayon nag-ano ako ngayon, nag-mimisa de Aguinaldo ako ngayon, yung simbang gabi. Napapansin ko, palagi may mga bata ngayon na may suot na reindeer hat. Yung parang horns ng reindeer. No? Kasi ko, wala namang reindeer dito sa Pilipinas. Tapos,
minsan kinakanta natin o naririnig natin yung I'm dreaming of a white Christmas. At sa Pilipinas, berde all year round eh. Di ba? So, inisip ko, napaganda siguro kung ating gugunitain at kung ating babalikan yung mga sarili nating tradition. Kasi it's not just about preserving traditions or customs for traditions and customs sake. Ito ay paalala din ng panahon na mas alam ng ating mga ninuno paano paghandaan ang Pasko in a spiritual manner. At paano gunitain ng Pasko in a way na mas nagfo-focus doon sa misteryo ng kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. At hindi lamang doon sa nangyayari ngayon ng gift giving and tawag dito, yung basta yung mga material, no? Yung feasting, yung pagkakain. Ganun. So, ikaw, pero may isa rin akong gusto tanongin sana sa iyo. Ah, ikaw ba, ano? Ikaw ba madalas kang magsimbang gabi ever since you were a child? Opo, parang siguro mga grade 4 ako nag-start. And then, Mhm. every year na siya. Pero once ko lang siya nakompleto talaga, nung Mhm. 2018 ata. 2018. You know, Christian, I think I'm 18 years older than you, ano? Pero nung 2018 ko lang rin natapos actually, nung nakumpleto, 2018 ko lang rin nakumpleto ang simbang gabi. Before that, ang madalas kong ginagawa is, ever since I was a child, nakakasimba ako on some days, pero hindi ko natatapos yung 9 days. But it's still a beautiful, uh, practice, no, to attend the Holy Mass, to attend Mass in preparation for the feast of the coming of our Savior. Kasi nga iniisip ko minsan sa sobrang tindi ng materialismong kumakain sa natin sa ating paggugunita o pag-celebrate ng Pasko ngayon, para bang yung simbang gabi na lang ang talagang tanging natirang tradisyon na at least nandun pa rin yung sense of preparation para sa Pasko. Kahit na sabihin mo na in a way, nagiging ano na siya, nagiging anticipation na siya ng Pasko. Na parang it's already a pre-celebration of Christmas. At least nandun pa rin yung feeling, no? Yung idea na eto, we're preparing, no? We're spiritual preparing, we are praying, we're preparing in prayer for the coming of our Lord Jesus Christ. Alam mo, gusto ko lang i-share sa iyo, Christian, at sa mga nakikinig sa atin, na it's so interesting pag binabasa ko yung mga lumang practices sa Pasko kasi minsan makikita mo na the experience of Christmas was much more intense in the past. For example, sa Pampanga at sa Cavite, meron silang tinatawag na tradisyon na Maitinis. Maitinis, no? Maytinis. Ano yung Maitinis? Sa Cavite, yung Maitinis, ang prosesyon bago ng Mass of Christmas Eve. Isa siyang prosesyon, marami siyang karosa, 15 yata, no, more or less, 15 or 20 na karosa, kung saan pinapakita yung mga iba't ibang events ng salvation history up until before the Nativity of Christ. Kung baga pinakikita yung events na makikita natin sa banal na kasulatan on the path to Christmas, no? The events that led through the Old Testament to Christmas. Sa sa Pampanga, when you say Maitinis, ito yung tradisyon, ito yung tradisyon ng nagpo-prosesyon before Christmas Eve na maraming on Christmas Eve itself, may procession na maraming mga lamps, maraming mga lanterns. Kasama na rin ang mga statues ni Mama Mary, Saint Joseph, ganyan. At at pag nababasa ko itong tradisyon na to, bakit may tinis ang tawag? Nababasa ko yung mga kung ano explanation. They never explain the mightiness. Bakit yun ang salitang ginamit, mightiness? At dito na nakita na may isang tradisyon dati na
medyo nakaligtaan na talaga nating mga Pilipino. Ito yung tinatawag natin na matins, the matins of Christmas Eve. And matins, for those who are listening to us, that may tinatawag po tayo na divine office. So, ang mga kaparian, ang mga monghe, mga mongha, mga religious, every day, sila ay nagdadasal ng tinatawag natin na divine office o yung mas modernong term ay Liturgy of the Hours. Pero yung historical term o classical term ay Divine Office. At ang pinakamahabang parte nito ay tinatawag na Matins. Matins. Sa Kastila, Maitines. At yung Maitines, pag Christmas Eve, dati palaging kinakanta solemnly sa mga simbahan yung Office of Matins. And this can be very long. No? It's about 2 hours long. Kung simplihan mo yung pagkanta, mga 1 oras. Pero kung talagang solemn na solemn, aabot ng halos 3 oras yan. Yung Maitines, yung the chanting of 9 psalms, tapos merong 9 readings from the Old Testament and 3 from the Old Testament, 6 from various fathers of the church. So ganon ang tradisyon natin. Bilang mga Romano-Katoliko, ito ay parte ng ating naging tradisyon dati na meron tayong Christmas Matins. Ngayon, nawala na yung practice na yon from our churches. Yung terminong maitinis nalipat sa ibang mga kustombre na ginagawa sa gabi sa Christmas Eve, no? Sa gabi bago ng Pasko, bago ng araw ng Pasko. So doon pala makikita natin na napaka-thick or napaka-intense ng Christmas Day dati. At ikaw, may gusto ka bang ma-share na iba pang other things about old Christmas traditions? So related din sa Matin. So Mhm. I think sa Liturgy of the Hours, yung Christmas proclamation ay part ng Matins. Pero sa older books ata, it's part of a different hour. So nasa prime siya. Mhm. So on the 24th, dun kinakanta yung proclamation ng Christmas na very interesting yung text kasi parang it really goes through the history na parang pinoproclaim nga sa atin na ito yung nangyari. Uh, and ang very interesting part doon for me is yung pag-account nila ng time. So sa Old Christmas Proclamation, sinasabi niya talaga kung ilang years from the creation of the world ipinanganak Mhm. ang Panginoon. And I think sa Liturgy of the Hours, parang hindi niya na sinabi yung number of years. Sinabi niya lang na when ages something Oo. something. Mhm. Parang medyo general na lang. Pero never pa ako naka-attend ng service na may Christmas proclamation. Pero narinig ko siya and nakita ko online. And it's very nice na parang yun nga bilang part ng like yung pinag-uusapan natin na immersive experience ng Christmas. You could just imagine na siguro ikaw yung isa sa mga pastol, tas nagpakita yung anghel, tas pinaklaim niya yung yung Mhm. Christmas, yung pagkapanganak ng Panginoon. So, yeah, it's very nice. Yung Matins naman, nung same year na nakompleto ko yung simbang gabi, naka-attend din ako ng Christmas Matins. So, imagine nung umaga gumising ka ng 4 a.m. para sa simbang gabi. Tapos, a whole day of preparation. And then, 10 p.m. nag-start yung matins. So, sa kalagitnaan ng matins, inaantok ka na. And then, Oo. after that, midnight mass at midnight. And around that time, parang sa pagdating ng Gloria, yun nga, the bells ring. So, uh, you can just imagine kung nakatira ka sa paligid ng simbahan na the bells will really mark the arrival of Christmas. So it's very nice. Everything connects together sa Oo. mga tradisyon natin. Oo. Ano nga, minsan sinasabi ko sa mga kaibigan ko
at sa mga kapwa ko mahilig sa kasaysayan ng simbahan, may mga bagay sa ating kasaysayan na hindi maiintindihan kung hindi mo naiintindihan yung liturhiya ng simbahan. Lalong-lalo na yung lumang liturhiya. Kasi yung lumang liturhiya, ang liturhiya ng simbahan, nung panahon na yung formative years ng ating kultura na Kristiyanong Pilipino. So even though it was in Latin, the Latin did not actually prevent Filipinos from appreciating the spirit of the liturgy and even from living it. Ramdam nila, no? Nakikisama sila, nakakasama sila dun sa diwa ng ng pag-celebrate ng liturgy. Just goes to show na it's not just about the language. No? It's about the spirit of prayer na fino-foster ng liturgy. Ang gusto ko lang basahin, no, for the sake of our listeners, so yung translation nung sinasabi ni Christian, yung Christmas proclamation. Ang tawag dito ay kalenda, no? The Kalenda Proclamation. Babasahin ko isa literal English translation of the of the traditional Latin text. The 25th of December, in the year from the creation of the world. Binabanggit ko yung taon na, no? Anong taon na. Yun, kung anong pang ilang taon na since the world was created. Siyempre, nagbabago yun from year to year. Ano? Then, when in the beginning God created heaven and earth, 5,199 from the flood, 2,957 from the birth of Abraham, 2015 from Moses and the coming of the Israelites out of Egypt, 1,510 from the anointing of King David, 1,032 in the 65th week, according to the prophecy of Daniel, in the 194th Olympiad, in the year 752 from the founding of the city of Rome, in the 42nd year of the empire of Octavian Augustus, when the whole world was at peace. In the sixth age of the world, Jesus Christ, eternal God and Son of the eternal Father, desirous to sanctify the world by his most merciful coming, having been conceived of the Holy Ghost, and 9 months having elapsed since his conception, is born in Bethlehem of Judah, having become man of the Virgin Mary. The nativity of our Lord Jesus Christ according to the flesh. Naalala ko, una ko narinig to sa TV. Kasi nung bata ako, mahilig akong makinig doon sa broadcast ng Christmas Eve liturgy mula sa Vatican. Si Pope John Paul II pa ang Pope noon. And in those days, as a young, pious, teenage Catholic, syempre excited ako basta galing sa Rome, basta galing sa Vatican. Kasi ang ganda-ganda nung liturgy, ang ganda-ganda nung music, at least compared sa tayo na nararanasan ko sa aking parish church. Ganon. So naririnig ko yung Christmas proclamation basta ginagawa yung Christmas Eve Mass from the Vatican. At I was struck by the fact na binabanggit nila yung Olympics, yung Olympiad, na it happened on the 194th Olympiad. Binabanggit talaga yon. Eh nung dati kasi ang Olympics napaka big deal yun eh. So parang, uy, may Olympics na pala dati. Ganun ang reaction ko as a teenager. But, there's a significance there. Talagang sinasabi natin sa pamamagitan nitong kalenda na yung pagkapanganak ni Heso Kristo ay hindi isang guni-guni ng ating imahinasyon. Hindi ito creative fiction. Hindi ito legend. Hindi ito kwentong kathang-isip lamang. Talagang nangyari siya sa kasaysayan. Ang ating Panginoong Hesukristo, sa labis na pagmamahal ng Ama sa atin, ay pumasok sa ating kasaysayan upang tayo'y iligtas mula sa kasalanan at sa kamatayan. And that's what it really means. That's what Christmas is all about. The love of our Lord Jesus Christ, the love of the Father for us fallen human beings. Pumasok si Kristo sa ating kasaysayan
upang magkatawan tao at maging tulad natin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. And And really, that is the focus of our, that should be the focus of our Christmas, of our Christmas observance. All of our Christmas traditions, all of our Christmas observances have the point of reminding us about that. Pasensya ka na for my short sermon, ano? Pero before we end, kasi maikli na talaga ang ating episodes dito sa Voices of Faith, ikaw, Christian, do you have any parting words for our audience bago magpasko? Uh, Siguro I will borrow the words of Saint John the Baptist. Make straight the way of the Lord. Mm. So, uh, yan yung sinasabi niya sa mga tao sa bago dumating si Kristo. I mean, pinanganak na siya, pero bago makilala ng mga tao si Kristo, make straight the way of the Lord. Um, or si Saint John the Baptist ko nagsabi. Basta, anyway, siguro the best way we can prepare for Christmas really is to imagine Our Lady preparing the crib for our Lord to make our hearts a worthy resting place for the Christ child. And we can do that through the sacrament of confession. Bilang ang Advent nga ay time of preparation, we should uh, take advantage of this season of grace na uh, to make our hearts a worthy resting place for the Christ child. Yon. Amen. So, salamat, Christian, for joining us in this, for joining me in this final episode before Christmas Day 2024. At sa lahat ng mga tagapakinig namin, advanced Merry Christmas and a Happy New Year.